Sa loob ng mahabang panahon, ipinakita ng mga pinuno ng Iran sa buong mundo na sila ay matapang at hindi nangangailangan ng tulong mula sa ibang bansa. Ginamit nila ang paniniwala na kaya nilang mabuhay kahit mag-isa at kahit paulanin sila ng mga parusa ng Amerika at ng iba pang malalakas na bansa. Ito ang naging paraan nila para hawakan ang kapangyarihan sa kabila ng galit ng sarili nilang mga mamamayan. Pero ngayon, dahil sa matinding giyera at sa pagbabantay ng Amerika sa kanilang mga karagatan, tila nagbabago na ang lahat ng ito. Ang bansang dati ay ayaw makipag-usap ay bigla na lang nagpapadala ng mga mensahe na sila ay malapit na palang bumagsak dahil hindi na nila kaya ang hirap. Ang balitang kumakalat ngayon tungkol sa pag-alis ng mga matataas na opisyal sa kanilang kabisera ay nagbibigay ng ideya na baka nawawalan na sila ng pag-asa. Bakit nga ba ang mga leader na ito na dati ay napakaingay sa paghamon ng digmaan ay bigla na lang lumipad patungong Russia para humingi ng saklolo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang sitwasyon sa Iran ngayon ay masasabi nating sobrang lala na dahil sa ginagawang naval blockade ng Amerika na pumipigil sa pagpasok at paglabas ng mga barko. Higit sa 2 linggo na silang hindi nakakapagbenta ng langis at wala ring mga kagamitan o supply na nakakarating sa kanilang mga pantalan. Ayon sa mga larawan mula sa satellite, punong-puno na ang kanilang mga pantalan ng mga barkong nakatigil lamang dahil hindi sila makalampas sa mga sundalong Amerikano na nagbabantay. Ang blockade na ito ay parang isang bitag na unti-unting sumasakal sa kanila sa 2 paraan. Una ay wala na silang perang nakukuha mula sa pagbebenta ng langis, at pangalawa ay nauubusan na sila ng pagkain dahil karamihan sa kanilang kinakain ay binibili lamang nila mula sa ibang bansa. Dahil sa takot na magkaroon muli ng malawakang protesta gaya noong nakaraang Enero, nagkaroon ng isang sikretong pagpupulong ang kanilang mga opisyal ng seguridad. Inamin nila sa pulong na ito na baka hanggang 8 linggo na lang ang itatagal ng kanilang ekonomiya bago ito tuluyang gumuho. Bukod sa gutom, pinatay din ng gobyerno ang internet sa loob ng mahigit 60 araw na naging sanhi ng pagkawala ng trabaho ng 2 milyong tao. Ginawa nila ito dahil takot silang magkaroon ng komunikasyon ang mga tao sa isa't isa at sa buong mundo, pero ito rin pala ang lalong sumisira sa kanilang kabuhayan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang foreign minister ng Iran ay bigla na lang lumipad patungong Russia para makipagkita kay Vladimir Putin. Isang nakakagulat na hakbang ito dahil bago pa man magsimula ang pulong, ay naglabas na sila ng pahayag na hindi raw sila pupunta roon para mamalimos. Gayunpaman, mahirap paniwalaan ang kanilang sinasabi, lalo na't maging si Pangulong Trump ay naglabas na ng pahayag na ang Iran mismo ang nagsabing nasa gitna na sila ng pagbagsak. Tila desperado na ang mga lider ng Iran na makahanap ng paraan para muling mabuksan ang kanilang mga daanan ng tubig bago pa tuluyang mawala ang kanilang hawak sa bansa. Sa likod ng mga ngiti at pakikipagkamay sa Russia, mayroon palang isang malalim na tampo ang mga pinuno ng Iran. Kung iisipin natin, malaki ang naitulong ng Iran sa Russia noong nagsimula ang gulo sa Ukraine. Nagpadala sila ng mga drone, mga missile at pati ng mga engineer para magtayo ng mga pabrika ng armas sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Pero ngayong ang Iran naman ang nangangailangan ng tulong, tila hindi maibalik ni Vladimir Putin ang pabor ng kasing bilis ng inaasahan nila. Bagamat nagbibigay ang Russia ng mga coordinates mula sa kanilang mga satellite para matulungan ang mga drone ng Iran na tamaan ang mga base ng Amerika, alam nating abala rin si Putin sa sarili niyang laban sa Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit ang 2 oras na sikretong pagpupulong nila sa St. Petersburg ay napaka-importante. Kasama sa pulong na ito ang pinuno ng security services ng Russia na nagbibigay ng pahiwatig na pinag-uusapan na nila ang mga hakbang na gagawin kung sakaling muling pumutok ang aktwal na giyera. Habang naghihintay ang mundo sa resulta ng usapang ito, may isa pang malaking problema na kinakaharap ang Iran, ang kanilang imbakan ng langis. Ayon sa isang bagong ulat mula sa Kepler, na isang kilalang kumpanya na nagsasaliksik tungkol sa enerhiya, kakaunti na lang ang bakanting espasyo sa mga tangke ng Iran.
Tinataya nila na mayroon na lamang silang 12 hanggang 22 araw bago mapuno ang lahat ng kanilang imbakan. Dahil hindi sila makapagbenta sa ibang bansa, ang langis na kinukuha nila sa ilalim ng lupa ay wala nang mapuntahan. Kapag napuno ang mga tangking ito, mapipilitan silang itigil ang buong produksyon ng langis na lalong magpapabagsak sa kanilang ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit desperado na silang makahanap ng paraan para makalusot sa blockade ng Amerika. Marami ring kumakalat na maling impormasyon tungkol sa kung gaano ba talaga kahigpit ang pagbabantay ng Amerika. May mga nagsasabing nakakalabas ang mga barko ng Iran, pero ang totoo, ang mga satellite images ay nagpapakita ng ibang kwento. Makikita ang mga puting tuldok sa dagat ng Gulf of Oman. Ito ang mga higanting tanker na nakatigil lang at lumulutang dahil hindi sila pinapayagang lumampas sa hangganan patungong Arabian Sea. Binabalaan sila ng US Navy sa radyo na huwag nang sumubok tumakas dahil hindi ito magiging maganda para sa kanila. Ang blockade na ito ay nakatutok lamang sa mga barkong galing o papunta sa Iran, kaya ang mga barko ng ibang bansa gaya ng Saudi Arabia o Iraq ay malayang nakakadaan. Ipinapakita nito na ang Iran ay talagang naiipit sa isang sulok habang ang kanilang mga kaalyado ay hindi makapagbigay ng sapat na puwersa para sila ay iligtas. Dahil sa tindi ng pressure, balitang naghahanda na ang Iran ng isang bagong plano para sa kapayapaan matapos tanggihan ng Amerika ang una nilang mungkahi kahapon. Ang problema, nahihirapan silang mag-usap-usap dahil sa gulo sa loob mismo ng kanilang pamunuan at sa bagal ng komunikasyon sa kanilang mga leader sa Tehran. Sabi nga ni Secretary of State Marco Rubio sa kanyang huling interview, ang pinakamalaking hadlang sa kasunduan ay ang katotohanang ang gobyerno ng Iran ay watak-watak na sa loob. Walang isang direksyon ang kanilang mga leader at habang tumatagal ang blockade ay lalong lumalalim ang pagkakahati-hati nila. Ang isa pang malaking palaisipan na bumabalot sa Iran ngayon ay ang katotohanan tungkol sa kanilang mga pinuno. Maraming nagsasabi na ang gobyerno nila ay nahahati sa dalawang grupo. Ang mga opisyal na kahit papaano ay naiintindihan na kailangang patakbuhin ang ekonomiya at ang mga radikal na pinuno na ang tanging sinusunod ay ang kanilang relihiyon. Pero ang mas malaking tanong na nagpapagulo sa isipan ng marami ay kung buhay pa nga ba ang kanilang bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, may mga balitang buhay pa ito, pero wala pang matibay na ebidensya na nagpapakita na siya talaga ang nagpapatakbo sa bansa. Nagdududa ang marami kung may sapat ba siyang kakayahan para makuha ang tiwala ng mga tao, o baka naman may ibang tao lang na nasa likod niya na siya talagang gumagawa ng lahat ng mabibigat na desisyon para sa Iran. Lalong naging kahina-hinala ang sitwasyon dahil sa mga mensaheng lumalabas mula sa loob ng kanilang bansa. Kamakailan lang, sa isang pagtitipon ng kanilang militar, naglagay sila ng isang malaking picture ng bagong Supreme Leader sa isang pader kasama ang mga namatay na sa giyera. Nakakalito ito dahil ang opisyal na sabi ng Iran ay sugatan lang siya at buhay pa. Maging si Vladimir Putin ay nagbigay ng kakaibang pahiwatig nang makipagkita siya sa Foreign Minister ng Iran. Sinabi ni Putin na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mojtaba, pero ang ginamit niyang salita ay iparating ang pasasalamat sa mensahe at hindi salamat sa tawag. Dahil dito, naniniwala ang marami na isang sulat lang ito na kahit sino ay pwedeng gumawa at hanggang ngayon ay wala pa ring nakakakita o nakakarinig sa bansa sa bagong leader na ito simula nang magsimula ang krisis. Sinubukan din ng Iran na makipag-ayos sa Amerika sa pamamagitan ng pag-aalok na bubuksan na nila ang Strait of Hormuz, pero gusto nilang ipagpaliban ang usapin tungkol sa kanilang mga armas nuklear. Para sa gobyerno ni Trump, hindi ito katanggap-tanggap. Ayon kay Rubio, ang isyu ng nuklear ang mismong dahilan kung bakit tayo narito sa sitwasyong ito. Ang Iran ay hindi lang basta isang bansa, kundi isang grupo na gustong palaganapin ang kanilang kapangyarihan sa buong Middle East. Ginamit nila ang Strait of Hormuz bilang isang economic nuclear weapon para i-hostage ang supply ng enerhiya ng mundo. Isipin niyo na lang kung ang mga taong ito na handang saktan, pati ang sarili nilang mga kakampi, gaya ng Qatar at Oman, ay magkaroon ng tunay na bombang nuklear.
Wala na talagang magiging ligtas sa buong mundo dahil ipinakita na nila na handa nilang sunugin ang buong rehiyon para lang hindi sila mawala sa kapangyarihan. Sa ngayon, ang tanging habol na lang ng Iran ay kung paano sila makakaalis sa dambuhalang problema na sila rin naman ang gumawa. Nawalan na sila ng mga pabrika, wala na silang navy, at kalahati na lang ng kanilang mga misil ang natitira. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang mga parusa laban sa kanila at lalong nagiging malinaw sa mundo kung gaano sila kadelikado. Ang mga desisyon na ginagawa ng kanilang mga pinuno ngayon ay bunga ng mga maling sistema na nagsimula pa noong unang panahon. Sa pagtatapos ng usaping ito, gusto ko kayong tanungin. Sa tingin nyo ba ay dapat pa ring bigyan ng pagkakataon ng Iran na makipag-ayos kahit ayaw nilang bitawan ang kanilang planong gumawa ng nuklear? Paano nyo tinitingnan ang isang gobyerno na mas piniling unahin ang kanilang kapangyarihan kaysa sa kaligtasan at pagkain ng kanilang sariling mga mamamayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments dahil napakahalaga ng inyong opinyon sa mga ganitong usapin. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating pag-uulat. Maraming salamat sa panonood.